my soul. Lord, I offer my love to you. I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Bago po tayo magkaroon ng salita ng Diyos, tayo sama-sama pong manalangin upang tayo po ay samahan kami sa ating pag-aaralan sa gabi. That I am, that I have, I live and die. Pagturo. Kaya mga minamahal, tayo pinagpasalamat sa buhay na imin. This is I so God, there are no places that are so Yan sa mahal ng Panginoon, na kung saan sa aming pagdadalamhati, mula noon na siya ay nagkasakit, na kahit hindi niya man sinabi sa inyo, pero nandyan pa rin kayo, napilit niyo na dinaramdam at pinaparamdam sa Kanya at sa amin lahat ang inyong simpatiya at inyong pagmamahal. We welcome po kayong lahat dito sa amin. At sana po makasama kayo bukas sa paghatid sa Kanya sa Kanyang huling hantungan dito sa mundo. Maraming salamat po. Praise God. Ako po bilang naging guro niya po sa Samuel Christian College is nakita ko po talaga yung passion niya po. Passion niya sa pag-aaral, passion niya sa arts. And lubos din po ako nagpapasalamat sa kanyang buhay kasi naiparamdam niya po hindi lang po sa akin, sa amin mga teachers, lalo na po higit sa mga kaklase at kaibigan niya kung ano po siya, kung paano po siya maka-impluwensya, kung paano niya po matulungan yung mga kaibigan niya, yung mga klase niya para po magkaroon ng ma-build up din po yung confidence as well as yung bilang mga kabataan. Malaki pong tulong si Ate She sa mga kaibigan niya kasi marami po siyang mga words of encouragement, inspiration na ibinibigay po sa mga kaibigan niya po. And maraming salamat Ate She sa buhay na mayroon ka dahil hinayaan mo na maramdaman ng bawat tao, ng bawat kaibigan, bawat minamahal mo yung pagmamahal na meron ka at pagmamahal mo sa tao. Muli Ate She, maraming salamat at hanggang sa muli. Wala talagang bahid ng lungkot. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in pastures of peace. He leads me beside still quiet waters and gently restore my soul again. Adonai Rohi, Lo Exar, you are my shepherd, I shall not fear. Adonai Rohi, Lo Exar, forever
prepare a table before my foes. You anoint my head and my cup overflows. Diba? Ayun yung makitang mahina siya, ayaw niya kinakawaan. Kahit kahit bihira namin siya makamusta, siya yung magkakamusta sa inyo. Siya pa yung mauna sa inyo na ganyan na yung sitwasyon niya. Ayun. Sun comes up, it's a new day to sing our song again. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Worship your holy name. Lord, I worship your holy Shafty beat Adonai. Forever I will dwell with you. Shafty beat Adonai. No greater place, no better truth. Even in silence, your voice is near. You calm the storm. You cast out fear. Goodness and mercy follow my days. I find my home in your embrace. Shafty beat
panalangin mo sa kanya. And yet, hanggang doon lang, talagay mo. Yung mga alaala, yung iniwan, yung lahat, ng kanyang pagamahal, yun yung ating pong i-treasure, mga kapatid. Tapos na ang kanyang baptay. Amen. Tapos na po ang kanyang tungkulin sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga tito at tita. Ngayon din ang sabihin sa atin natin. Wala po tayo lang. Mauna na po siya. Dahil nag-umpisa po ang buhay ng langgan kapag tayo di na yung sa ating hindi na niya nagawa, may problema, may sakit, amen, may kahirap. At yun ang nating way para sa pagpahingayin. Masabi, mga ko na stage 4 cancer, mga stage 4, mga Father B, just imagine, mabigat. Hindi alam mga kasama ko sa Kristo. Pero sabi, okay, para isa natutulong kang pa ng Diyos sa iyong buhay. Always fill my heart with songs of deliverance whenever I am afraid. Ang mahal na ibigay mo sa akin sa amin. Kapag kasama ka tayo, nararamdaman ko yung pagmamahal mo na maminis ka yung pagpatali sa aking haba mong buhok. Lagi ka nagpapatali sa akin ng buhok na mamimiss ko yung pagsasama natin bilang magkasama tayo bilang choir na lagi mong sinasabi sa akin, tita, gusto kong maging mimers ulit. Kaya yung sinabi na Jumbo na gusto mong suotin yung pang mimers mo, hinanap ko talaga yan, hinanap namin na kinumpleto ko talaga yung set na yan, pati yung hairdress mo. Dahil yun yung gusto mo, yun yung mamimiss ko yung mga mahigpit mong yakap at palagi pagsasabi ng I love you na masasabi ko sa lahat ng pamangkin ko, ikaw ang pinakamalambing. Nandiyan na, salamat sa mga payo mo na sinasabi mo na pinapayuhan mo ako na sabi mo na tita, magpahinga ka rin minsan, unahin mo rin ang sarili mo na kahit ganyan yung nasa CR tayo, kahit ganyan na yung sitwasyon mo na masama na yung nararamdaman mo, ikaw po itong Always fill my heart with songs of deliverance whenever I am afraid. I will Okay po tayo lahat ng mga kasama natin.
Israel, hirang sa Diyos ang aking buhay. Walang pwedeng magmalaki, aking malakas, malusog, galing, marunong pa. Yun na lang, Goro. Wala siguro doon, palabas dito. Doon tayo. Wala dito, palabas doon. Aha. Wala dito sa... Last viewing na po tayo. Kung sino po gustong pumunta muna. Dito na lang po muna. Left hanggang right. Friends po ni Shane. Okay na yun. At hindi ka nagdala. Nakatabi ka na. Dito po na. Dito ka lang pwede. First ko yun. So, tuloy-tuloy na po tayo para hindi po tayo magdala.
Forever in your presence,
Si Shadow po kasi alaga lang po sana. Kahit may sakit at pinagbawal ng doktor. Mag-alaga. And salamat sa mga kami kasi ni ate yung nasa CR sa nag-uusapan namin dalawa yung mangyayari at nag-open na siya sa akin na hindi na siya tatagal kaya alam mo sinasap nag-open kasi ako sa kanya yung mga kasabay ko na gawain tapos siya yung nag-iisip sa akin na para sa kanya bago na daw ako para kasi hindi na daw maabutan yung paglaki ko yung gusto namin gawin mga pangarap namin kasi mga bata pa kami mga pangarap din kami na gusto din pero hindi namin magagawa yun kaya habang nasa nabubuhay pa siya yung tulong sa akin pag may mga research ako na hindi ko matapos siya yung nilalapitan ko na ipakatulong sa kanya na kahit may sakit siya pinipilit niya pa rin naman turuan. Wala na akong sabi diba, pero alam ko niya yung mga natulong sa kanya. Ginawa naman namin lahat. Pero kahit gano'n, hindi talaga niya nakayanan. Natutuon niya na rin nilalapanan yung sakit niya araw-araw. Kaya pumigay ko naman ngayon. Ayun lang. Given ko natin sa Diyos na bilang President President. Sisundan mo kami lang with the Faith William with the
pag-alam at respeto. Nag-aalap ko na ang dalagang pastoral to struggle matter. Assistant pastor minister natin. Huwag ako sa ating mga kapiramay. Salamat po sa mga Panginoon Jesus. Ngayon namin napatunayan na marami na ba makikiship. Malungkot man po, pero alam namin na malakas kasi siya, matapang. Nung isang araw, pinapagawa kami ng kapatid ko, ng mother niya ng video na sasabihin daw kay She, parang na mapapangiti ka lang o kasi okay ka na. Pero pag nasa kwarto ka na, harap mo yung cellphone, parang hihirap na yung sabihan mo, hindi mo naman maririnig. Nagdadasal po kami sa mga kapatid ko sa Hormana Pino na bigyan niyo po ng comfort niyo po yung aking kapatid, siya. Kasi alam namin na kung gaano niya po kamahal siya, kung gaano po niya alagaan, na kahit po siya may isa sa nararamdaman din sa kanyang kahit po na wala na siyang tulog, yun pa rin po yun, si She pa rin nasa isip niya, wala siyang kain. Milo na lang pinapatimpla na tinipla namin, hindi pa niya mainom. Panalangin namin sa malapay ng Diyos po na pagkatapos po nito, bigyan po siya ng kalakasan ng malapay Panginoon na kayanin po niya. At ano po, bago po siya mawala, nakiusap po siya sa amin na bibilan po siya namin ng pabango na ito po. Buhay pa po siya nun, pero hindi ko alam kung ba't niya. Sabi niya, tita, bigyan mo ako ng ganito. Gusto ko i-spray mo yan sa kabaong ko para maamoy ng mga pupunta sa akin na hindi nila ako makakalimutan. Kaya po noong New Year, binigay po namin sa kanya ni Tito Junya. Nung araw na yun mismo, parang ang pangit lang na yun yung dahilan niya. Nabuhay pa naman siya, pero alam niya na kung anong mangyayari sa kanya. At nung bago po siya mawala ng buhay ng mga alas 5 ng hapon, nung nagsasalita pa siya, wala po kaming, narinig ko lang po sa kanya palagi, hallelujah, yung pinakahuli niya po sinabi, talagang inaaliw po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na yun po yung nagpapalakas sa amin na kahit alam namin na malungkot. At pag naiisip namin, nakapiling niya ang ating pinakamamahal na Panginoon, yun po nagpapalakas sa amin. At nagpapasalamat po ako kay She kasi minsan po wala ako sa bahay. Pag gusto po niya yung bunso ko naming anak, siya po yung nagtuturo kasi pag may mga module, may mga assignment, kahit may sakit siya, sabi niya, tita, papuntahin mo siya dito, padala mo yung mga notes niya, tapos isasend niya sa akin yung mga nagawa nila. Yun po yung namimiss ko sa kanya. At ganoon din po pag sinasabi ko siya, pauwiin mo na siya. Sabi niya, tita, nakaluto na ako, napakain ko na siya. Mapagmahal po siya sa mga bata. Yun po yung aming maalala sa kanya. At yun lang po. Amen po, praise the Lord. At susunod po at beloved Brother Bernard, may stress po susunod na mag-sasalita po sa inyo. Ilagay sa kanyang huling iblayan ng labin at ibinagod sa Susyeng Minister ako na mag-asagawa ng banang kalooban ng ating Diyos. Sa bago lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, pagsamba ay para naman sa ating pinakamamang respeto. At doon ikwagang po respeto sa ating mga magulo sa mga natuli Sherry's The Blessed Memories, Teachings and Preachings and Health ng ating beloved Pastor Rudy Almeida at beloved Assistant na Pastor Nilson Belagay. May pagbati sa buong Almeida family at magsalpo na aking magkapamanggagas na narito
behalf of the whole beloved Alveda family, kami po man na mga manggagawa na nag-aasay po ng tuloy traffic sa nagpapot ng ito sa pagkikiramay, pagdidalamati sa mga nakalila ng ating beloved sa same wishes ng beloved Father. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay. Masagalipay o sa akalang panahon, dumabon man ang problema, wala'y magpapaghiwalay, wala'y maikakumpara sa imong himay. Gaano man kalayo ang langit, tumamoy para sa lahat. Luluhod ako sa isang sasamba kanimo Diyos. Gaon sa man kalayo ang langit, lumabing man ang problema, wala'y magkapaghiwalay, wala'y maikakumpara sa iyong pag-ibig. Gaano kalayo ang langit, pag-ibig mo'y pa sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. In all the commandments that you give, we are chosen generation, we are the sons of God. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord, we will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord, we will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Una po, magandang hapon po sa inyo lahat. Mahal na Panginoon, na pinahiram mo siya sa amin. Alam naman namin na hiram na ang buhay. Tinanggap niya na, inassume niya na meron na dahil aggressive. Kaya nangyay siya ng sunog sa kanya. Sunod na araw, gagawin na naman. Nagpagyano lang sana kung ako siya nagtanta para lang kahit masakit. Hindi niya pa rin pinaparamdam sa amin.
hanggang dumating na nag-graduation siya. Salamat sa mga teachers at mga kaklase niya. Nagsusuporta din sa kanya, lalo-lalo na yung paralan, may-ari ng paralan. At pinakamatindi yung nag-chemotherapy kami na intensive. Merong gamot na pag tama lang sa balat niya, nasusunog yung balat niya, how much more na pinapasok pa sa ugat niya. Meron pang gamot na tinatakpan ng tela dahil sa chemical reaction. Pero ginaya niya yun ng una pa, ng unang session, 2, 3, hanggang 14th session. Pero pang 5 pa lang, ayaw niya na kasi December 2024, sana na time na yun, nawala na siya ng time na yun. Dahil hindi niya kaya. Hanggang ang daming mga consultant na pumapasok doon sa room niya. Ginawa naman nila lahat. Ginawa nila, gusto nila tulungan si Shing. Kasi Shing, cooperative naman. Kaso lang hindi talaga kaya niya ang gamot dahil sa sobrang tapang. At ang sabi ng kanyang primary doctor na consultant, sabi niya, niyakap siya ng maigpit na matagal. Sabi niya, bakit bago lang tayo nagkakilala? Hanggang 18 years old na siya, hindi na siya pwede sa PCMC. Nilipat niya kami sa kaibigan niya na doktor sa NKTI at sa PGH. Kaya na nag-in pain siya, binigyan siya ng gamot alternative sa bahay na imbis iswero sa kanya, inuwi namin at pinapainom sa kanya araw-araw na ang lasa daw parang bukasil na may kalawang na hindi maintindihan. Pero iniinom niya yan araw-araw, 21 days. Not to cure, but to stop the spread of tumors. Dahil yung cancer niya ay cancer of the bone, muscle, and tissues at meron pa sa neuro. Pero lahat yan, kinaya niya. Hindi niya pinapakita na sobrang pain na siya talaga. Hanggang dumating na kami sa PGH. Stage 4 siya. Pero ginawa pa rin lahat ng mga consultants, lahat ng mga doctors pumasok doon, iba't ibang specialization, pumasok sila doon. Kasi nakausap, kinanta yung PET scan para malaman niyo kung ano dapat na gawin nila. Hanggang lumabas na yung result. God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he brings, but greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because he